Okay guys, so punta tayo dito sa sportsdirect.com. Alam nyo ba guys na yung mga taga Singapore, pag tuwing weekends or mga after sahod nila dito sila sa Malaysia, nag-grocery, namimili ng kung ano-ano kasi mura dito. Alam mo ba bakit? Yung pera ng Singapore ay times 3 sa pera ng Malaysia. So halimbawa, pag meron kang 1,000 Singapore dollar, pagdating mo dito sa Malaysia, 3,000 na yun. Times 3. Sale. Easy. It's so easy. Supply. 350. Tayo na. Alis, magkano na. 499 guys, oh. Oh. What's this? This one. 5 also. 5. Thank you. This one. Ito seafoods tsaka chicken. Hello guys, magandang umaga sa inyo. So for today's video, pupunta tayo sa baba. Gagala po tayo at since nandito po tayo sa Malaysia, try po nating tikman yung mga pagkain nila dito, kung ano yung lasa at saka kung magkano. So yan yung content natin ngayong araw. Bababa po tayo at maglalakbay kung saan man. Tas pupunta tayo sa mga restaurant or mga simpleng kainan lang. Tas titikman lang natin yung lasa ng Malaysian food. Let's go. Okay guys, so alis na tayo. Let's go. Ito tayo na dito. Nasa 11th floor pala tayo guys. So, going down. Alright, ito na tayo. Let's go. Start. Medyo umuulan ng konti. Pero okay lang. Punta muna tayo dun guys. May kukunin lang tayo bago tayo kumain. Punta muna tayo ng mall. Let's go. Ito po yung paligid namin dito. Yung pinsan ko pala nakatira sa Grid Residence. Yun, condo yan. Mataas. Yan. Diba? So, mataas nga. So, sa mga nagtatanong or magtatanong na bakit ako nandito sa Malaysia. Actually guys, hinihintay ko lang yung work permit ko pa sa Singapore kasi doon talaga ako nagtatrabaho. Parang kailangan ko mag-exit dito para ma-process yung permit ko. So, mabuti na lang at yung cousin ko taga rito. May bahay dito sa Malaysia, sa Johor. Baro, alam yan ng mga taga Singapore na once mag-exit sila, yung pinaka best option is dito sa Malaysia, which is sa Johor Bahru. So
So malapit na siya, bus ride lang actually, mga more than 1 hour lang kung magbabas ka. Pero kung magta-taxi ka naman, mga 1 hour lang siya or less kung walang traffic. Ganon. So yun. Long story short, dumating ako dito sa Malaysia August 29. So nag-decide ako na pumunta dito para magtrabaho. Siyempre as an OFW kasi dati actually nag-freelance ako sa Iloilo, home base. So happen na mahina na yung yung work from home, parang hindi na masyadong marami yung mga accounts or maraming companies na nag-hire. So paswertihan na lang or depende if may referral. So yun, makakapasok ka. Pero if meron man, minsan, syempre, hinahanap mo rin na malaki yung sahod, di ba? Kasi kailangan mong support yung family mo. So meron naman akong nahanap, kaso lang, ang tawag doon, maliit yung sahod. Tsaka meron akong nakita malaking sahod pero di naman nagtagal, nag-stop din kaagad. So yun, so nag-decide ako na pumunta dito since nag-offer yung sister ko na kung gusto pumunta ng Malaysia. So dito na tayo sa mall, guys. Kaya ko na lang yung kwento ko. So ayun, dito tayo sa mall. Maganda dito, guys. May mga restaurant din. Meron silang pinero. Itatayo, pagod na pagod. So, yung Johor Bahru pala, guys, boundary lang yan ng ng Singapore tsaka Malaysia. So, yun yung pinaka exitan ng mga Pinoy dito. Yun. Mga cars doon. Dito naman, the chicken rice shop. Pero di tayo dito kakain kasi mahal. Doon lang tayo sa yung sa taas. Atay, parang bibili tinitingnan yung mga sasakyan. Manok. Lalabas pa tayo, guys, di tayo dito. May kukunin lang tayo bago tayo pumunta dun sa kabila. So, labas tayo. Tawag dito pala sa mall na to, The Box. Yan Sunway. Sunway Big Box Retail Park. Malaki yung tingnan nyo dito, guys, may malaking sila, electric fan. Pero open na to, sa labas na to, pero may ganito pa din. Tapos bago tayo kumain pala, guys, daan tayo dito sa sa isang store nila na maraming, parang outlet siya, na puro mura yung binibenta nila. Eto, mahal to Well, depende na lang. Yun. Electric cars. Puso dito ngayon, electric cars. Parang ito yung BYD. Ito yung kompetensya ng ng Tesla. Yan. BYD. Maganda yan. Pure electric. Ito yung dito, yung tawag dito. Yung in demand sa Singapore at Malaysia. Actually, talo yung yung Tesla dito. Mas yun, mas mabenta. Kasi mura na, just yung mga specs nila para almost the same lang. Dito tayo pupunta guys. Sa Sports Direct. Daming dyan, sale. Mamaya punta tayo dyan. Pero as of now, pupunta muna tayo doon. May kukunin lang ako. Hi! Okay, so balik tayo doon. So yun, nag-decide ako na pumunta ng
Malaysia kasi nag-offer din pinsan ko na dito ako titira sa kanya tapos hahanapan niya ng trabaho. Sabi ko, okay, sige. Kasi syempre, alam ko naman pagdating ko dito, makakadiskarte ako eh. So, ayun, parang sinabihan ako ng ate ko, 1 week before lang. So, 29 ako umalis, parang lang. August 22, 23 yun. So, sabi ko, sige, okay, alis ako. Tinanong ako ng pinsan ko kung kailan ko gusto umalis. Sabi ko, as soon as possible. So, sabi niya, mag-book ka na ng ticket. So, nag-book ako ng 29. Tapos, pagdating ko dito, 30 na. Sa madaling araw yung flight ko. So, yun. Iloilo to Singapore. Direct flight. Madaling araw. Tapos, from Singapore to Malaysia. So, parang ginawa ko lang entry point yung yung Singapore papuntang Malaysia, which is okay lang yon as long as papayagan ka namang, depende na yun kung kaya mong lumabas ng Pinas. So, depende na talaga sa kung ano yung diskarte mo sa immigration. Wait lang. Dito na ako. Hi guys. Dito ako pumunta. Parang tawag dito. Western Union. Kung sa atin ito parang makareceive ng pera. So, dito, doon. Malayo pa yun doon. Doon yung grocery store nila. Parang part pa to ng mall. Napakalawak nito, tsaka layo. So, lalakarin mo. So, pag kumukuha ng pera yung pinsan ko dito siya, halimbawa, pinagaling ka ng Western Union. So, ito ka pupunta. Gusto claim. Pagkatapos dito, punta na tayo dun sa kabila sa mga restaurant na mura. Doon tayo kakain ng Malaysian food. Napakita ko sa inyo mamaya. Okay, so tapos ako lang. Let's go! So, kwento muna ako habang nag-iinit. So, yun. Dumating ako dito 30. Dito na ako sa madaling araw na yun, mga alas 4 siguro. Madaling araw ko, alas 2, alas 3, alas 4. Pagdating ko dito, yun, naghanap. Pero actually, meron ng trabaho na tawag dito na naka-reserve or tinanggap. Kinakisan ko para sa akin. Sign? Where? Yeah, okay. So, the next day or the next morning, pahinga muna. Tapos, yung pinuntahan namin kaagad, yung restaurant na papasukan ko sana dito. Kasi, alam na nila na darating ako. Nung nagpunta na kami doon, so yun, okay naman, pero di pa alam kung kailan ako mag-start. So, bumalik kami ng pinsan ko. So, nag-stay ako dito mga from 30 to September 4. So, within those days, lumala kami, pumasyal kami. So, papakita ko na lang yung mga picture ng mga gala namin. Hanggang sa tinanong ko siya na baka may kasi nagtrabaho din siya dati noon sa Singapore, like 10 years ago. Sabi ko sa kanya, baka may kakilala ka doon na pwede kong masukan. Kasi pwede, pag dito ka sa Malaysia, pag pumasok ka ng Singapore sa tourist, madali lang. Tsaka pwede kang mag-park time. Kung meron kang kilala na papasok sa iyo doon. So, yun. And it so happened na tawag dito, kinontak niya yung dating kapatid ng boss niya na may-ari ng club or bar dun sa Singapore. Nagtanong kami kung meron pwedeng pasukan dyan yung pinsan niya, which is ako, of course. Kasi yun, naghanap ng trabaho. Well, thank you.
Nag-reply yung boss niya. Kapatid ng boss niya pala. Na sabi daw. Ay, wala kasi merong dalawang Pinoy na paparating. So naka-reserve yung slot sa kanila within this month. So hinihintay na lang sila para pumasok, parang gano'n. So sabi ko sa pinsan ko, sabihin mo na nandito ako sa Malaysia at anytime pwede akong pumasok o pumunta ng Singapore para at least alam niya na ready ako at anytime. So yun, sinabi ng pinsan ko. Tsaka di nag-reply. Parang hinintay namin hanggang the next day. Biglang nag-reply. Wait, sabi niya. Kakausapin niya daw yung in charge sa mga tao niya doon sa bar or sa club kung pwede. So yun, naghintay kami ng update. So hindi pa rin, marang 1 day pa kami naghintay. And then, sobrang saya namin na nag-reply na hindi pa nag-reply. Kami yung unang sabi ko sa pinsan ko, i-update mo, tawagan mo kung yung update ng trabaho doon. Sabi niya pag mag-message na hindi, sabi ko, try mo lang. So yun, in-update niya. Yun, yung sabi pala, di raw naka-update kasi nalasing. Saka di na naka-chat. So pero yung good news is, sabi niya, pwede daw akong pumasok doon if nasa Malaysia ako. So binigyan kami ng number ng staff niya. Sabi niya, kontakin nyo to at siya yung mag-a-assist sa inyo. Nagsabi na daw siya na may arrangement na daw siya na may pupunta dito galing Malaysia, which is ako. So yun yung start kung bakit ako nakapunta ng Singapore. Okay? So punta muna tayo dito sa sportsdirect.com. Okay guys, so punta tayo dito sa sportsdirect.com, which is parang parang outlet. Ano nyo? Alam nyo ba guys na yung mga taga Singapore, pag tuwing weekends or like after sahod nila dito sila sa Malaysia, nag-grocery, namimili ng kung ano-ano kasi mura dito. Alam mo ba bakit? Yung pera ng Singapore ay times 3 sa pera ng Malaysia. So halimbawa, pag meron kang 1,000 Singapore dollar, pagdating mo dito sa Malaysia, 3,000 na yun, times 3. So, halimbawa ito, tingnan mo, 200 lang, divide mo yan sa 3, magkano lang yan if sa Singapore? Hindi pa aabot ng 100. Diba? So, ganun siya mura. Tsaka dito guys, parang outlet to. Lahat ng sale nandito. Actually, nakabili na ako dito dati ng pang-trabaho ko. Pero ngayon, syempre, wala tayong pera. Tingin-tingin lang muna. Yan o. Ito pang basketball to eh. Ito Yanis oh. Convert nyo na lang times 14. 14 ngayon yung ringgit sa Pinas eh. Times 14 mo yan. So, magkano? Basta. Kayo na magkano. Ito pa oh. Ito Academy GT Cat. Sa mga grupo dyan, alam nyo na. Send Gcash. Yan o. Diba? Ito parang Air Force One, no? Magkano lang to? Tingnan natin. Pangalan ito. Ito yan, pareho din. So tingnan mo, 175. Napakamura. Tayo pa dito guys. Ayan, Under Armour. Ito maganda. Wala bang stepping carry dito? Okay guys, so yun. Marami dito, tingnan nyo, mura oh.
Magkano lang yan sa atin? 200 times 14. Basta, i-do the math na lang. Eto. Trabaho. Ito. Malas. Ito. Ayan. Kilo na. Rose. Rose na. Rice plus rice. Diba? Dami dito. Ayan, Converse. Dito. Lahat nandito guys. 29 lang. Tingnan mo. Ganda. Everlast. Puma. Ito. Bucket hat. Waway. Sa atin, Waway. Stephen Curry, oh. Idol to ng kaibigan ko si Stephen Curry na si Ching Cheng. Puma. Ano yung Stephen Curry na to? 105. Sa 1.5 din. Ay, pinakit na lang. Ito naman tayo guys. Tingnan nyo. Dito yung magaganda. Yan. Yung mga retro na Puma. Yan. Palermo. Dito medyo mahal na to. Yung mga ano ngayon, mga trending na New Balance. 479. So medyo mahal na, nasa 8,000 na may. Lacoste. Ayan. Lacoste, kung gusto nyo mga pormahan. Pang konyo. Ayan, Lacoste. Mga Adidas. Pang Fear of God to. Hindi. Light Blaze. Ayan guys, A6. Tsaka dito guys, yung fila sikat. Hindi katulad sa atin na di pinapansin, dito mahal yung fila. Tingnan nyo, 200, 300. Diba? Ganyan katindi yung fila dito. At syempre, yung mga trashers natin dyan. Ayan, Vans. Ito maganda. Ito yung vintage. OG. Kano ba to? 259. Oh, maraming kulay. Plus lang Volt. Kaya Converse. Dito din. Converse. Ito. Yung klase ito. Diba? Gusto mo naman mga slides. Marami din dito. Ayun, ganda. Dodgers. Kaso walang pera eh. LA. Ito mga A-frame to. A-frames. Ano na ito? Ito, astig oh. Astig to. Ganda to eh. Tingnan natin. Awag pa. Diba? Yan mo. Shit. Ganda na ito. Ganda ng forma. Tayo pa guys. Maganda nga lang. Wala nga pera eh. Maganda yung sombrero. New era din naman yung sombrero. Yung ano ko, yung bucket hat. New era yan, boy. Boy. Tara. Tapos. Adidas. Vans. West. Yung balas natin. Hindi ko kumain. Sobrang mura guys. So, eto, gusto ko to yung mga ganito. Tsaka eto din, 69. Sarap bilhin, Pang trabaho, Gaganyan mo lang sa ano mo, sa waist mo, 149. Ano ba mas mura?
Sa susunod na lang. Sa susunod. Oh, jersey guys. Yan, jersey. Ang basketball. Hola. Ayan. Ganda shit. Ala ka lang ba? Ito ka ba? So yun guys. Ganun kadami yung ano dito, yung tawag dito. Yung sale. Easy, it's so easy. Supply, 350, tayo na. Alis, magkano lang. 499 guys, oh. Oh, sa mga mahilig sa Yeezy dyan. Ano nyo? Super sale dito, slides nila, 499 lang. Oh. Tsaka ito. Ito. Ayun, pero. Ito yung mundo. Pwede ba pagtrabaho ito? Shit, wait lang guys. Wala guys, kung tayo nabili, ano lang tayo doon? Window shopping. Ngayon punta na tayo doon sa sa kainan. Yun naman talaga yung yung goal for today is kakain ng Malaysian food. Balik na tayo ng mall kung saan tayo nang galing. Diba? So, yun. So, continue natin yung yung kwento ko kanina. So, yun. Okay daw, punta ng Singapore. Kasi merong slot doon na pwede kong pagtrabahuhan or pasukan. Pero, part-time lang. Yun. So, yun. Long story short, tinanong ako kung kailan kong gustong pumunta. Sabi ko, September 4. Pwede. Pinaubukasan ka agad. Gusto ko nang umalis kasi gusto ko na magtrabaho. Pero sabi nila, wag, sabi niya, di pa pwede bukas kasi busy yung tao niya na tutulong sa akin doon. So sabi niya, pwede kang pumunta ba ng September 5. Sabi ko, okay, sige, wala problema. So weird. Parang camera ko. So yun, sabi ko, sige, why not? Punta ako September 5. Sabi niya, okay, see you. So yun, tawag dito, pumunta ako ng September 5. So yung ginawa ko, binook ako ng pinsan ko ng Grab papunta. Kasi wait lang. Okay, so nag-decide na ako na umalis September 5, di ba? So 9 ako umalis. So dumating ako doon mga around 1 na kasi nag-bus lang ako, ang layo. Mga 2 hours kasi pag nag-commute ka. Mahigit. So yun, pero yung ginawa ng pinsan ko, binook niya ako ng Grab papuntang boundary or immigration sa Malaysia dito sa Johor. CIQ ba yun yung pangalan nun? So yun, papunta doon, binook niya ako, nasa yung binayaran ko, mga nasa 20 plus ringgit lang naman, mura lang naman. Yung biyahe papunta doon, which is pakita ko na lang kung ano siya kalayo, mga around 30 minutes from our place. Tapos, binook niya rin ako ng bus from border going to Singapore na. So, dadaan ka sa border ng Malaysia, pag nag-exit ka. Tapos, yun, parang yung usual na happening sa immigration, passport, i-scan, tapos yung papel mo, yung tawag dito, yung mga maleta mo, i-scan yun. After nun, sasakay ka na ng bus. Bababa ka, sasakay ka ng bus. Tapos yung bus na yon going to Singapore na yan. So yung unang mangyayari, which is from immigration ng Malaysia,
papasok ka ngayon ng Singapore, dadaan ka rin sa immigration ng Singapore. So from border ng immigration ng Malaysia to Singapore, which mga ano lang yan, mga 10-20 minutes lang. So malapit lang siya. So pagsakay mo ng bus, bababa ka doon, same process ulit, i-scan yung passport mo. Depende kung hindi ka ma-stop doon. Kasi ako, advantage sa akin kasi first timer ko. So walang problema, pag scan ng passport ko sa smart immigration nila, bumukas yung gate, pasok ako, scan ng mga ano ko, ng bagahe ko, ganun. Pagkatapos nun, yung bus nyo ay maghihintay ulit yan doon sa kabilang exit. So bababa kayo dito, mag-immigration kayo, tapos sila maghihintay doon sa kabilang exit. So pag nakapasa ka, so sasakay ka ulit ng bus. Now diretso na yan sa Singapore, depende na yan sa'yo kung saan ka bababa. Pero meron talaga yung pinaka stop kung saan hanggang yung bus, kung saan lang dapat yung bus. So since wala naman akong alam at kakilala sa Singapore, kasi sabi ko nga solo, sarili ko lang yung yung dala ko, tsaka guts, no, tuwing umaalis ako pa abroad. Mahilig kasi ako na mag-explore, tsaka hindi po ako na natatakot, basta as long as kaya mo magsalita ng English, confident ka, may tiwala ka sa sarili mo, lahat kaya mong gawin. Basta of course, may financial ka lang. Siyempre ako, tinutulungan naman ako ng kapatid ko, which is thankful ako. So yun, punta ako Singapore, since wala akong kilala doon. Yung ginawa ko is, nagtanong ako sa driver, since meron na ako, guys, so uwak ko, dumaan sa ulo ko. Yan siya. Ayan. Saan malapit na na taxi stand? Kasi meron na akong address ng bahay na tutuluyan ko doon. So yun sabi ng pinsan ko, tanungin mo yung driver, ibaba ka sa pinakamalapit na taxi stand. At the same time guys, pinaka-importante is marunong kang gumamit ng Google Maps. Kasi yun yung pinaka tool mo pagdating sa directions sa pagta-travel kahit saan sa mundo. Updated na ngayon yan. Yan yung pinaka tool mo na gagamitin. Yan yung pinaka tawag dito, yan yung pinaka weapon mo para hindi ka mawala, hindi ka maligaw. Mamaya na ulit guys, kasi dito na tayo malapit sa kakainan natin. So tingnan natin. Okay, so dun po tayo nang galing guys, di ba, sa mall. Ito yung bahay namin. So dito naman tayo sa kabilang banda, may pulis. So yun, if napapansin niyo guys, maraming tawag dito, crow umiingay, no? Yan, no? Yan, no? Para silang mga daga guys, oh. Yan. Kahit san-san yan sila, yan, no? Yung mga basura na yan, hinuhukay nila yan. Huhukay dyan sila. Para silang daga na may pakpak. Tsaka dito pala guys sa Malaysia, baliktad dito. Sila, 'di ba sa atin? Tayo, right hand drive sila, left hand drive sila dito. Left hand drive pala tayo, sila dito right hand drive. Ang ganda ng bahay namin. Condominium. Yan guys, so dito tayo pakain. Tayo pupunta. Dito tayo sa gilid kasi. Ito, basurahan to. Pumunta din ako dito nakaraan may football field dyan. Kasi mahilig sila dito sa maglaro ng football Yun. Ang dami Quago. Sunway. Diba guys? Ganda dito, maaliwalas. Diyan tayo pupunta. Saan tayo? Mas maganda doon yung nakikita tayo.
di ba? Kahit saan lang yan sila. Mabwisit yan. Ito papansin nyo yung profile pic ko dito. Sa Moonlight. Restaurant yun guys. Sa Iloilo parang din to parang mega world Maraming pagkain, maraming kotse, establishments, ganun. Dito na tayo. Daming tao. Mercedes. Yes, Hintay pa tayo. Hello, I want this one. This one and this one. Yep. And how much? 10. And then rice. How much fried rice? How about plain? White? 2. Yeah, fried rice 2. That's okay. No. It's okay. Drinks you have? You have drinks? Drink, yeah, you can order. 2. This one 2. 2. Yeah. 2 plate. This one more. One more. Oh yeah. Just put here. Thanks. Yeah. I'm hungry. Keep extra. Extra yun. Mga Malaysian yun. How much? 14. 14? No discount? Discount. Discount. No discount. How much is one? Tissue you have? No, sorry. No tissue Why? Not allowed Guys, so dito na po tayo. Bili na tayo ng pagkain natin. Yung nagastos natin, ito yung binili ko. Parang fried chicken siya na yung parang estopado na nagipis na hindi ko matuupot dito. 5 ringgit to. Ito 5 ringgit din. Plus yung fried rice 3 ringgit. So 14 lahat. So 14 times 14 nasa magkano? 160 total. Plus yung coke natin. So yun. Ano yung ginastos natin? Manahit. Harap.
Dami kumakain dito na chicken nila. Ang dapat ko mga 160 lang. Dahil tao. Diba? Dito sila kumakain dahil mura dito. Ito guys, parang may mga dito. Fried ano, seafood. Crispy pa rin sa kanila. Hindi siya magagala ang bawal ko sa mga may nasama. Magdadagdag pa tayo ng isang ano guys, isang putahe. Hanap pa tayo ng isang putahe. What's this? Fish? How about this one? Chicken ah. Yeah, one. And ito guys, parang ano siya, parang chicken curry. May patatas, manok, parang chicken curry lang. Ito, seafoods to. Pusit. Ayan. Ayan natin. Guys, napapakang manok. Manok na may seafood. Wala, medyo okay na ito. Okay guys, so tapos na tayong kumain. Oh guys, pili mo tayong tubig. Tiga puluh, tapi punya alat kok berapa? Okay. So guys, nabili na tayo. So, uwi na tayo. Mabigat. Yun, gusto ko lang pagpatuloy yung ano, yung kwento na kapunta ko Singapore. So yun na, pumunta na ako doon. Dumating ako doon, bumaba ako sa ano, sa any taxi stand na malapit sa ano. Syempre ginugugol ko na malapit sa area kung saan ako tutuloy o uwi. So yun, pagbaba ko, pinunta ko na kagad yung ano, yung tauhan ng boss ko, pinapapasukan.
So yun, fast forward. Dating ko doon. Nawid na ako sa loob ng bahay. So yun, right there and then, no, pumasok agad ako. Hindi na ako nag-isip na bukas na lang magpapahinga muna ako. Pumasok agad ako kasi gusto ko makita kung ano yung papasukan ko doon, kung ano yung environment doon, kung ano yung magiging trabaho ko doon. So yun, kinagabihan, sinabi ko papasok na lang ako, sabi ko muna pupunta ako kasi gusto ko makita yung yung workplace. Sabi ng kasama ko na sabi niya, ba't titingin ka lang, pumasok ka na, sabihan na natin si Hero, yung kasama namin na siya yung nagpapaano dun sa mga partner. Sige. Tapos pumayag din na papasok na lang ako kasi nga yung isang Pinoy doon tapos na rin, pang 2 months niya na, at saka di na siya exit ulit kasi sinagad niya. Parang meron kasing dito diskarte na para ma-maximize mo yung exit mo, maka 3-4 balik ka sa Singapore. Meron diskarte diyan, parang gano'n. Kwento ko na lang sa inyo sa next So yun, pumasok na ako. So yun, fast forward hanggang sa first entry ko sa Singapore. 15 days lang ako. Umexit ulit ako dito sa pinsan ko. Bumalik ako dito, anong petsa ba yun? September 22. Kasi pagka 24 birthday ko, so yun yung gagawin kong rason para makabalik ako ng Singapore kunwari. So yun, exit ako kasi part-time lang ako, parang tourist lang ako dun sa Singapore. Di ako pwedeng magtrabaho dun ng matagal, tsaka mag-stay dun na matagal kasi nga ma-overstay ako, makukulong ako o may violation na dyan. So sabi sa akin ng mga kasama kong Pinoy sa bahay, huwag mong isagad, pag-exit ka na ganito, tapos gamitin mo yung birthday mo para makabalik ka. So yung ginawa ko, sinunod ko sila. Pag-exit ko ng 22, nag-stay ako dito ng 2 araw hanggang 24, tapos pagkahapon umuwi na ako mga alas 3. Bumalik na ako ng Singapore. So same process pa rin. Pero this time, pagbalik ko pala dito, nag-taxi na ako kasi nga nakasahod na ako. Tsaka parang ang dami kong dala. Kasi pag halimbawa tourist ka, tapos mag-i-exit ka, pag marami kang dala, dadalhin mo talaga lahat yun. Hindi mo pwedeng iwan sa bahay ng company house kasi wala kang assurance na makakabalik ka ng Singapore pag wala kang permit. So pag tourist lang, so pinapadala lahat ng gamit. Kaya ang dami kong dala pagbalik ko siya. Kaya sabi ko, magta-taxi na lang ako. Pero yung sale sa akin, napakamahal, 70 SGD. So times 45 yan pag nasa Pinas. Nasa 3,000 plus yung binayaran ko. One way lang yan ha. So bukod pa doon yung yung taxi ko papuntang Queensland, sa area kung saan ako makakasakay ng taxi pa papuntang Johor or Malaysia. So yun, nagtaxi na ako papunta dito. Dumating ako dito hapon, mga 6 or mga 5 or 6 na. Kasi natulog pa ako kasi nga madaling araw yung trabaho. So yun, stay lang ako dito ng 2 days. Yung maganda lang pag taxi yung yung sinasakyan mo, hindi ka kung halimbawa wala ka pang record sa Singapore, hindi ka maki-question kasi nga tuloy-tuloy yung flow ng mga sasakyan doon sa immigration. So lalo na kung rush hour ka pumunta, parang sila, tinatamad sila mag-question. So pagdaan mo, bibigay mo lang yung passport mo, tatanungin ka lang ng 1-2 question, tas yun, andito na pala ako guys sa namin. So wait lang.